It's complicated. It's complicated daw, guys. Ang relationships ng Marcos at Duterte. Marcos on his relationship with Duterte clan. Sa buo pala, sa buong pamilya. It's complicated. It's complicated daw. I have the most contact with Inday Sara and how we were with each other during the campaign. So lagi doon niyang nakakausap si VP. Tapos ang kanilang tratuhan daw ay parang nung kampanya. It hasn't really changed. Oh, yun ang sinabi. Pag daw tinatanong tungkol dun sa mga ganap na kontrobersya, sabi niya, hindi, trabaho lang ako. I'll just work and work and work and work. Oh, that's her attitude. Yun ang sinabi. Pero bago tayo magpatuloy dyan sa ating next topic, tayo ay mag-shoutout muna sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Wala pong remittance fees yan. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Kuha kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jai, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Yan, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Panoorin muna natin yung balita, guys. Panoorin muna natin yung balita, guys. It's complicated. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang relasyon niya sa pamilya Duterte kasunod ng mga pambabatikos ng dating Pangulo. Kamusta naman kaya ang samahan nila ni Vice President Sara Duterte? Nakatutok si Ivan Mayrina. Your policy. How would you describe your relationship with the Duterte family currently, and how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? Vocal disdain din. Complicated. Okay. All right. It's complicated. Ganito inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kasalukuyang relasyon niya sa pamilya Duterte sa gitna ng mga issue at pambabatikos si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang ang anak nitong si Vice President Sara Duterte ay nananatiling miyembro ng Marcos Cabinet bilang Education Secretary. But if you ask about the one, of course, that I have the most contact with is Inday Sara. And how we were with each other during the campaign, after the election, it hasn't really changed. He says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work and work. That's her attitude. All right. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagharap sa mga miyembro ng Foreign Correspondents Association of the Philippines kanina. Nanindigan ng Pangulo na hindi magpapasaklaw ang Pilipinas sa International Criminal Court. Grabe, kung saan may kinakaharap na kaso ang dating Pangulo kaugnay ng kanyang war on drugs. Dagdag ni Marcos, hindi raw niya isusuko si Duterte sakaling maglabas ang arrest warrant ng ICC. Pero pagdating sa sinasabing gentleman's agreement na Duterte kay Chinese President Xi Jinping kaugnay ng Ayungin Shoal, hindi pa masabi ng Pangulo kung ano maaaring maging pananagutan dito. What I think, for me at least, convinces me that there was in fact a secret agreement is the insistence of the Chinese government that there was a secret agreement. I do not think the Chinese government, I don't think Beijing will just make up and just out of nowhere say there was a secret agreement when there was no such thing. Sa kanilang pulong ni US Defense Secretary Lloyd Austin III sa Pentagon, mismo ang kalihim na raw ang nagbigay linaw kung ano magiging hudyat ng Mutual Defense Treaty. Yan ay kung may napatay na sundalong Pilipino ng Navy, Coast Guard o Maritime Militiaman. Tiwala ang Pangulo na magpalit man ng leader ng Amerika sa eleksyon nila sa darating na Nobyembre ay mananatili ang bisa ng Mutual Defense Treaty. What we have agreed with the United States are beyond politics, and I think that since they almost rise to treaty agreements. Those treaty agreements must be honored, and that I think puts us on good ground. At least yun, hindi secret agreement, guys. Hindi secret agreement yan, may pirmahan yan. Documented yan. Kay Digong, puro secret eh. Raw mapirmahan ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan naman ng Pilipinas at Japan na magbibigay daan sa mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng mga Coast Guard at Navy ng dalawang bansa. Ang EDCA sites naman, wala na raw balak dagdagan ng Administrasyong Marcos. Yun lang iniisip ko eh. For now, wala mo nang dadagdagan. For now.
Tignan natin in the future. By the way, I'm not completely against EDCA, by the way. Akin lang. Dapat malinaw yung terms. So I'm not completely against EDCA. Pero hindi pa nga tapos yung mga ginagawang EDCA ngayon eh. So I think it's pointless to discuss or even wala pang hindi pa napapanahon na pag-usapan kung magdadagdag. Hindi pa nga naitatayo yung ilan ba yung dinagdag? 5? 6? More or less 5 or 6 yata na bagong EDCA sites eh. So, pag-usapan pa natin yung dagdag. Wala pa nga. But anyway, I'm still of the opinion na si PBBM should play his cards close to his chest. Wala problema. I mean, ipakita nyo sa taong bayan na okay kayo, et cetera, et cetera. I mean, hindi problema sa akin yun. As far as strategy is concerned, alam nyo mga kotsero, hindi na ako naniniwala na merong blood is thicker than water pagdating sa politika eh. Bakit? Amy Marcos, case in point. Na kaninong loyalty niya? Na kay Digong, di ba? So, ako hindi na ako masyado naniniwala dyan sa blood is thicker than water. Mga politiko, basta politiko, unahin nila sarili nila. Politiko sila eh. Pero pagdating dito sa ang kinaibahan kasi ng Duterte sa ibang politiko, they are a family. They're a political family. Lahat sila. Or at least majority of them. Mayor yung bunso, congressman yung isa, vice president yung isa, naging presidente yung isa. So, ang mundo nila umiikot talaga sa politika. So ako, if PBBM should be very very careful of VP Sara. Alam ko na, I mean, some people sasabihin strategy yan and it may be true. Some people will say a master strategist, political genius, art of war. It probably is, but alam niyo, regardless. Mas maganda. At least na whatever his plans are, he keeps it to himself. O na niya i-share kung kanino man. Magulat na lang mga tao, uy, ito pala yung nangyari. Ito pala yung diskarte niya. Ito pala yung next step niya, etc. But wag kang papasok sa secret agreement, Mr. President. Wag kang papasok sa secret agreement, ha. But anyway, kahapon, sabi ko nga sa inyo, dapat ila-live ko to. Kaso, wala nga translation, so hindi ko na i-live stream. So ngayon ko siya ila-live stream. So game, medyo mahaba lang to, 12 minutes. Majority is brot. Puro brot. But anyway, so ito na yan. The President, Osbonako, the President shall not be eligible for any re-election. No persons who has succeeded him as Vice President and has served for such as more than 4 years shall be qualified for election to the same office. Duhane. Okay. Article 7 yan. Presidente o Vice-Presidente duwag istoryahan dere. Ang Presidente 6 years. Ang Vice President 6 years. Okay. Article 7 nga yan. Kung ang Vice-Presidente law ay lang paminahon, wa man po gumagwanana, mo bitawng kadua-dua ko kay tungod, anak nako ang Vice-Presidente. Dili ko gudta mo apil ane, apan napugos na lang ko, kay murag wa nako kaangay sa naitabo sa atong nasod.
Okay. Bilis nyo naman pumalakpak. Yun lang sinabi. Pero ang Vice Presidente mo'y muilis, kung mamatay, matigok, Okay, Article 7 ilaok, ng whatever. Constitution. Depende po na, kasi ang Vice Presidente, more than 4 years na, mura po iyang termino. Hasta siya, di na po makadagan. Maayo ning balaora. Ano yung Vice President, hindi na makakatakbo. Silent yan, ha? Silent ang Constitution natin sa re-election ng Vice President. Wala pa kasing gumagawa eh. Wala pang Vice President na tumakbo ulit na maging Vice President. Wala pang gumagawa. So, ewan ko lang kung if it's going to be that case. If tumakbo ulit si VP Sara for Vice President, then probably siya yung una. But parang wala pa akong nakikitang ganun. Yung mga hindi nakikita yung, kasi may translation sa ilalim eh, kaya ito yung kinuha ko, merong tao dito. Closed caption. Ayun, may subtitles. So, pakibasa na lang. Kasi ito lang din ako nakabase sa subtitle. Guwapo gini nga balaod. Kay para nako ang 8 years medyo subidahon. Okay. Nakasuway na tayo. 6 years tama lang. Yung 8 years mga kotsero, dati yun. Kasi dati 4 years lang ang term ng presidente pero may re-election. Kaya 8 years. So, ang ginawa, 6 years. Para not too long, not too short. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ni Digong na 8 years. Baka pareho lang kami ng pagkakaintindi. Karon, unsa may nahitabo karon, unsa may nagkaguliyang sa atong katilingban. Kay tungod diingon ning konstitusyon, kani konstitusyon nga akong igunitan, diin napili si Presidente Marcos pagka iyang presidente, diri siya nadaog aning present constitution nga 6 years lang talaga ka. Hasta si Inday, umotong succession na akong gisbasa, muna karon, Okay. abi nimo, law ay kaayo mangyod nga kaning usa ka tawo, usa ka administrasyon, maningkamot na pod og usab sa konstitusyon para usbon tangtangon tong unom ka tuig o guston dungagan. Kagidire, 1 term, 6 years only. Karon Okay. naghimo sila bag-ong konstitusyon, muna gitawag og chat-chat, constitutional change. O katong akong gibasa, usara na ka sentence. Nawala yung translation. Kabaga sa konstitusyon yawa o. Nawala yung translation. Tinamad na yung nagka-close caption. Pero, ibaw ka kung salay ilang alisdan. O baka may mura kasi. Section 4. When the President and Vice President shall be elected by the vote of the people for the term of 6 years. Kwaon lang nila ng term of 6 years. Para. Kabagaan ng putang. Oh. Yung mga mura nga yung Dora ko. Words. Pila na ng kwaon for a term of 6 years. ingay ng drone. Butala naman shall be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Ano sinabi niya? Law ay mauna nga ako
Dito pa lang, alam nyo na nagsisinungaling si Digong. Pero mamaya ko yan. Pagsasalitain ko muna si FP, former President Digong. Patapusin muna natin siya kasi mahirap sabayan to ng may translation eh. Ni po gusto pag-atubang ninyo karon ingnon tamo nga dili maayo ang ilang plano. Pagsugod pa lang anang chat ni gawas nako. Okay. Ingan ako o gusto mo kamunduhan ni Inday buhatan na ilisde pagkahuman maghimo mong bag-ong konstitusyon pero dili na motokma ninyo sa sunod nga presidente o sa sunod nga vice presidente. Dinadamay niya si Sara? Weird, no? Gusto nyo, pag-usapan yung dalawa ni Inday na hindi kayo kasali sa susunod. Sa susunod na lang yung makikinabang dyan. Ganun. Talaga? Kasama si Inday? Parang di naman ako naniniwala doon. Parang di ako naniniwala doon. Parang sinama lang si Inday para masabi na, ay hindi ba si Digong, tingnan nyo, sinama nga si Inday doon sa Batikos eh. Hila nyo ako. Wag ako. Dili kamo ang manginabang anak. Pangit. Paruglayan ng presidente, laing tao, okay na ang eleksyon. Pero kamong sunod nga patasaan na pod ninyo kay raba ang kamala sa Pilipino laway na ko, di na ko gusto isulya. Amigo na ko ni Buang presidente. Panahon ra ni Marcos ni adto o panahon ra ni Marcos karon nga ilang gustong kalkalon ang konstitusyon. Mura ni duha ka Marcos galagyo sa nga pila ka tuig nga gusto gani katong usa di pod na gusto manaog. Mo na ning usapod na ning kamot na pod karon Kadipod manaog. Ngotong niya ito, naabtan yun sa report sa military, isakyan sa Pilipino, mo na itong EDSA. Oh, yan yung gusto nyong ulitin, di ba? Military revolt na sinakyan ng mga Pilipino, tapos nagkaroon na ng EDSA. Yan yung gusto nyo, di ba? Gusto nyo na lang ang gawin yun eh. EDSA playbook, yan yun eh. Alam mo naman pala eh. Kaya alam na namin galawan nyo eh. Sinasabi nyo yung mga plano nyo kasi. Ambot ka ni, pero ako siya giingnan ko, Mr. President. I hope that you'd be able to recall what happened to your father. Ay, See to it. Baka masunod kag sirte para sa imong amahan o imo ning puson. Pag isa siyang sumisigaw ng kudeta. Kudeta! Kudeta! O mag-isa ka lang. Tinawanan ka pa ng mga tao. Ayan. Para sa imong amahan o imo ning puson. Oh, walang mura. Murahin mo. Babata. Ano daw? Ano sabi niya doon? Hindi ko lang kung minura ba o ano. Ano sinabi doon? Ano sinabi ni Digong? Ba mo nagtiti? Ano yun? Ba't may titi? Ano yun? Ano yun? Ba't may ganun? Pakitranslate ka? Bata. Babata. Ayan. Yung unang sinabi.
Ah, okay. Para sa, hindi ko get yung pangalawan. Para saan yung titi? Anyway, move on. So, ayaw mong sagot. Mura nang ako mensahe. Ayaw mong sagot, anak. Kapag sa magkasalbata. Okay. Nga naman, ang ngayon bang si Marcos magpadugay? Ang ngayon ba si Marcos o natagaan pa na itong termino? Unsa may rason, unsa may iyang abilidad? Wow, yabang ah. Ako, mayor pa ko, kay doon magigukos military, na yung mga military nga na-assign sa PDEA, ipakita yung Kasi nasabi ko kahapon na may mga military doon na-assign sa PDEA. Nasabi ko pala kanina. Kailan pa nangyari? O baka mga military personnel na dating military ngayon nasa tawag dito? Nasa PDEA na. Baka yung sinasabi ni Digong. Hindi ko alam kung ano ibig niya sabihin doon. Naagad, katong nigawa sa mga dokumento, ako'y unang nakikita at nga sibilyan. Ipakita na sa ako, yung nangutana ang mga military na ako, wa na pa sila ginako nga, basta trabaho lang mo. Kung sa'y maaptan sa inyong trabaho mo na di po ko gusto mong sugo, kaya di po ko maingon gusto mangunay o isig katao nga naas ka serbisyos gobyerno. Mr. President, be happy and finish your term for 6 years. Okay. Makontento ka na dyan at binigyan ka ng panahon ng Panginoong Diyos na kapagsilbi sa ating bayan as President. Despite or in spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagka-iintindi o gipasaylo. Mura na ako, kontento ka na lang, happy ka na. Ayaw na ng ambisyon na ng maguba ka lang, kitang amigo, magkontrata na paglakaw sa kampanya magkadugay, magkangilad ng akong baba. Kaya ako ra ba mahilig ko mamalikas ba? Basig ba igo sa tuyoon man ako dili. Oh. Maguba lang ang pagka-amigo na to. And you will just destroy the country. Kaya naay mo pag-ingong pa lang ni mo constitutional change, automatic na naara yung ng divider. Okay. Katong ni angay ng makampini mo katong dili. So likayin na lang na buuhaw na lang ang atong bayan, higugmaan na lang ang atong bayan, higugmaan ang Pilipino, hunaan na ni mo na nga kitang tanan usarata ka magsud. Ayaw na pagsud ana. Mura na akong mensahe niya. Ayaw na ng long term. Duwara na ka words ilang shall serve for 6 years. Kuhaon na lang 6 years only. For 6 years. Kasi ka na lang, pwede nang ambiguous na wala na limitasyon eh. Okay. So, dili gina maayo. Tagal. Ang haba. So, hibaw ko nga pagkabot sa panahon, it could be a plebiscite or a referendum, whatever it may be. Hibaw ko ang number 1 mabuto nga dili gyud ang tagong mo'y lugar sa maisog yun. Kamo mga tagom, balita mo sa inyong wala nang translation ha. Hindi ko na alam. Di wa mo bula. Kaumo, kamao mamili o tao, kamao mamili o opisyal. Kung sa'yo. Timan ilan na akong sulti.
Ituyo na mo ni tag 15 minutos para lang makadungog tanan, way makapoy, o makauli ang tanan og sayo. Okay. So, ang sunod ani, mauli ta og tanan. Daghang salamat ug maayong gabi kami. Okay. Haba nung sinabi niya. Oo. But anyway, so more on charter change, yung binabatikos nito ni She Diggs. Oo, more on charter change. Wait lang, baka kasi nagkakalimutan tayo dito, She Diggs. Baka lang kasi nakakalimutan tayo. Kasi sinabi kasi ni She Diggs, mga kotsero, na nagkaroon lang daw ng effort na baguhin ang charter, ang ating constitution, panahon ni Apo Lakay, ni Ferdinand Edralin Marcos, at ni Ferdinand Bongbong Marcos. Doon lang daw nagkaroon. Parang ganoon yung pinapalabas niya eh. Oo, doon lang daw nagkaroon ng effort na baguhin ang constitution. Di ba yan nga yung inano mo? Sa'yo yan eh. Ikaw na ikaw yan eh. Kaya ka nga nahalal dahil dyan sa federalism na yan. Alam nyo, mga kotsero, ako, I'm convinced na kaya nahuli, isa sa mga bagay na nagpapanalo kay Digong, dahil dyan sa federalism na yan. I'm convinced. So, ibig sabihin, ikaw mismo, gusto mong baguhin ang charter nung ikaw yung presidente. Hindi ka lang naging success. Ikaw mismo. Sabi mo, federalism eh. Malay ba namin kung gusto mo lang din pahabain ang termino mo? Hindi rin namin alam. Sa'yo galing yan eh. Meron ka rin yan eh. So, ibig sabihin, between Marcos Sr. and Marcos Jr., merong Duterte na gustong magpalit din ng charter. Hindi lang yon mga kotsero. Hindi lang papalitan ng charter, as in babaguhin ang sistema ng politika sa buong bansa. Lahat. Term limits, hindi pa pala parliamentary yan. Federal government, lahat yan. Palit. Yun yung gusto niyang gawin. Baka lang nakakalimutan natin. O baka nakalimutan na ni Digong. Let us remind you. 2018, mga kotsero, nakakuha na siya ng draft constitution doon sa federal government niya. President Duterte receives proposed federal constitution of consultative committee. July 9, 2018. Before pa magkaroon ng traiduran niya yata kay Alvarez. Kasi 2019 nagkaroon ng election 2019 siya natanggal eh. President Rodrigo Roa Duterte received the proposed federal constitution drafted by the Consultative Committee during a simple ceremony. Talagang kailangan lagyan ng simple no? As if anything in Malacanang is simple. In Malacanang Palace on Monday, July 9, the draft constitution, which will usher in the country's shift from unitary to federal system of government, was handed over by the Consultative Committee led by its chairman, retired Chief Justice Renato Puno. Baka lang kasi nakakalimot ka, Digong. Baka lang kasi. The proposed constitution seeks to create 18 federated regions, including federated regions of the Bangsamoro and Cordillera. So, let's say region 1. Region 1 is one state. How many regions do we have? We have 17 yata, if I'm not mistaken. 17 regions. So, magkakaroon pa ng isang dagdag si Bangsamoro. 17 regions plus Bangsamoro. Tsaka Cordillera. 18 regions. Region 1, isang region. Region 2, isang state pala. Region 3, isang state. Etc. etc. The list goes on. Under the draft constitution, political turncoatism is also prohibited. Political butterflies cannot flutter. How? Bakit kaya? Wala siyang comment. Walang comment si Digong na sinulat dito. Okay.
Oh, but anyway, meron ng draft constitution during his time na sinulat ni Renato Puno. Former Chief Justice Renato Puno. So how can you say, Digong, na, or paano mo masasabi na yung cha-cha mo is better than the cha-cha of PBBM? Paano mo nasabi yun? Hindi ko gets eh. What makes yours better than the current effort of cha-cha? Kayo nga gusto nyo baguhin yung buong sistema ng gobyerno eh. Si PBBM, ano lang ang babaguhin sa kanya? Economic reforms. Kaya nga fake news eh. Fake news yung sinabi ni Digong. Bakit? Kasi mga kakotsero, ang tutok lang ni PBBM, economic. Ang sinabi ni Digong, babaguhin daw yung Article 7. Article 7 is yung description ng nandun yung term limits ng presidente at vice-presidente sa Article 7 ng Constitution. So, yun daw yung sinasabi niya na babaguhin. Hindi naman yun ang babaguhin. Malinaw nga yung sinabi. Anong babaguhin? Article 12, Article 11, Article 12, Article 11, Article 16. Tatlo lang. At ang ilalagay lang doon, mga kotsero, isang phrase. Isang phrase lang ang ilalagay as provided by law. That's it. Tapos tatanggalin yung 60-40 provision. That's it. Wala kayo babaguhin. Yun lang. Pero ginagawa nilang issue. I-change topic nila. Ginagawa nilang issue na tungkol sa term extension. Hindi naman yun yung goal. Hindi na sinabi ni PBBM. At malinaw siya doon. Na hindi yun ang target nun. Hindi yun ang mangyayari. Hindi dapat ganun. Kaya nga nakakatawa to si Digong eh. Ikaw nga gusto mong basagin yung Constitution eh. In fact, mga kotsero, ito pa nga sinabi niya. Sige, wag na tayo mag-federalism pero tuloy natin yung cha-cha. 2019 yan. June 26. So, ibig sabihin, kating-kati ka lang din mag-extend ng term mo? Kating-kati ka mag-extend ng term? Digong? If you do not want federalism, fine. But change the Constitution. That would really change this nation. Ano, atras-abante tayo dyan? Bale-balentong kung ano yung pabor sa politika? Pinagsisinungalingan tayo ng harapan, guys eh. Yun yung nakakabwisit kasi dyan. Pinagsisinungalingan tayo ng harap-harapan. Siya nga iyo. Siya nga iyo. Tinutulak yan eh. Nung presidente siya. Tapos ngayon sasabihin niya, hindi. Wag natin baguhin yung Constitution. Wag natin baguhin yan. Don't allow that. Because does Marcos deserve to stay longer in power? Oh. Does Marcos deserve another term? What's his ability? Anong kaya niyang gawin? Definitely, mas marami siyang nagawa kaysa sa'yo so far. 13 point, magkano yung hinuli ngayon sa drugs? 14 billion. The biggest in the history of the Philippines. Kanina lang. 13 billion worth of drugs. Partida yun Si Digong, may drug war siya. Yun ang goal ng administrasyon niya. Makahuli ng mga drug pusher, makasawata ng pumapasok na illegal drugs. Pero hindi siya nakahuli ng 13 billion, 14 billion. It's the biggest bust ever in the history of the Philippines. And we are only in the second year of PBBM. Going to his third. No, tama, second year. Ang maganda, alam niyo yung pinakamaganda? Walang enkwentro. Walang enkwentro, guys. Nahuli lang. Yung driver, ayun, nakakulong. Malamang ino-offeran na ngayon yun ng tawag dito, ng plea bargain para mapababa sintensya niya tapos ilalaglag niya kung sino yung mga source niya. Itong sa Davao recently, 7 pusher ang patay. Ilang lang ang huli?
Magkano huli? Kayo, anong ability nyo? 6,000 pinatay nyo? Yun ang ability nyo. Yun ang ability ng drug war nyo. 6,000 ang pinatay. Imagine, pagkatapos ng term niya at dun sa pinaig sa war on drugs niya na sobrang lala, totok na totok siya dun sa war on drugs niya, mas maraming huli ngayon ng drugs kumpara nung panahon niya. Nung panahon mo, kating-katigang palitan niyang charter. Pinagpipilitan mo pa. Kung ayaw nyo ng federalism, okay lang. Basta paltan nyo yung constitution kasi maganda sa bansa yan. At tapos ngayon sasabihin mo, hindi pwede. Bawal galawin ang constitution. Hindi, masama yan. Masama yan, hindi pwede yan. Salamat Yamsi, tsaka kay Evangeline Campos sa inyong stars. Thank you very much. Oh. Gilan ako. Alam nyo mga kotsero, tulad yan, yung mga vloggers ni Digong. Tapos si Digong mismo, alam nyo mga kotsero, wala naman nagbago sa strategy niya. Binanggit ko na to last time, na ang strategy ni Digong sa kanyang administration is to distract people from what is really happening. Nabanggit ko na yan dati. Pero ngayon, mukhang meron na tayong proof na yun talaga ang diskarte niya sa politika. Magsinungaling at gumawa ng intriga para makuha niya yung gusto niya. Paano? Siya mismo nagsabi. That's what I have learned. Sabi niya. We planted evidence and intrigues. Ganyan daw siya nakakahuli ng mga drug addict noon. Nagpa-plant sila ng ebidensya tapos umiintriga sila. For the extrajudicial killing, they say, it's not the work of the police to be wrapping people with plastics and put them in the bag. That is not the job of the police. I just told him that one bullet will do. Why do one bullet will do? we have to wrap it? Waste your time. That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. Oh, see? I am just as... well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. Prosecutor? Nagpa-plant ng ebidensya? Ulitin ko guys Ulitin ko lang. Tsaka sa mga prosecutor ka. Piskal. Guys, piskal. Piskal ka. Nagpa-plant ka ng ebidensya? I am just as... well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. Woo! Learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. Learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. Ano kaya masasabi ng mga ni Attorney Harry Roque dito, Attorney Panelo, bilang mga abogado na kayo? Paano nyo kaya paikutin to, no? Who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were, from where they came from. So ano daw yung strategy nila sa Davao as a prosecutor? Una, magtatanim sila ng ebidensya. Magtatanim daw siya ng ebidensya as a prosecutor. As a prosecutor, magtatanim siya ng ebidensya. Pangalawa, pag sisinungalingan niya yung mag-aaresto sila ng pusher. Pag sisinungalingan niya, sabihin niya, di-report ka nitong isa pang pusher. Sabi niya to ayun ang kwento niya eh. Di-report ka sa amin nitong taong to. Tapos kunyari, detain lang. Tapos siguro palilipasin lang yung 48 hours. Pag 48 hours, wala nakuha ang ebidensya, palalayain. Wala kang choice palalayain mo talaga after 48 hours, lalo pag walang kaso. 48 hours. Ano ngayon gagawin nitong pusher? Papatayin niya ngayon yung isa. Kasi nilaglag daw siya eh. Ngayon, may dahilan na sila para hulihin tong isa. Kasi,
Pinatay niya yung isang tao. O, ganun daw ang diskarte nila. So, ibig sabihin, mga kotsero, he never really departed from his political style. So, ganun ang strategy niya sa politika. Magbibintang siya na magbibintang. Sabihin niya, oh, ganito yung ginawa sa'yo, etc., etc., ganyan ginawa sa'yo, etc., etc., what have you. Tapos, pag nagtanim ng intriga, syempre, magagalit yung tao. Pag nagalit, bibirahin ngayon tong isa. Tapos, pag binira yung isa, hugas kami ngayon tong si Digong. O bakit? Di ko naman inano yan ha. Siya yung pumatay, hindi naman ako eh. Ngayon, i-translate nyo sa politika. Oo, nakita ko yung PIDEA eh. Nakita ko yung ginawa ng PIDEA. Nakita ko na yung dokumento. Nilabas na nga yung dokumento na yan. Hindi nakita ko na yan before. Kay Maricel Soriano. Binura lang nga yung parte ng kay Maricel Soriano, pero binanggit mismo ni Digong yung pangalan mismo ni Maricel Soriano. Diamond Star. Diamond Star, di ba? Si Maricel Soriano. Ma'am Diamond Star, baka naman may gusto kang gawin kay Digong. Baka gusto mong kasuhan libel to. Nagpa-plant ng evidence. Nagplant ng PIDEA files, PIDEA leaks daw, etc., etc. Di ba nadulas na nga si Marlo ka? So sobrang galit niya, sabi niya, eto nga PIDEA leaks na to eh. Pakanano to si Digong, si Duterte may pasimuno nito eh. Bobo talaga. Anga-anga. Nilaglag yung principal. Bobo. Nilaglag yung sure. Tanim intriga, tanim droga din ginawa niya. Dito naman, tanim PIDEA. Tanim PIDEA guys eh. Nangyari eh. Si Duterte may pasimuno nito. Ako, nagpakita lang naman ako ng dokumento sa inyo eh. Tanga-tanga mo. Pinagkatiwala kami yung dokumentong peke. Malibasa galing kay Digong. Bobo. Planted evidence and intrigues. So ngayon, yung style na ginagawa niya kay PBBM ngayon, walang nagbago. Simula daw nung prosecutor siya, hanggang ngayon, ganun pa rin ang politika niya. Tanim intriga. Di ba hindi nagbago? Red October, naalala nyo, kinwento ko sa inyo nakaraan yan, yung Red October, meron dong magre-revolution daw laban sa kanya, Red October. Hindi naman nangyari, di ba? Yung yung drug matrix niya, na peke, na nandun si Gretchen, hindi nagbago. Yun pa rin hanggang ngayon. Walang nagbago. So, alam nyo, mga kotsero, hindi ako magtataka kung it's complicated ang storyahe ng buhay ni PBBM at saka ni VP Sara. Personally, I would rather na wag na lang pakialaman ni presidente si VP. Total naman, wala nang naniniwala sa unity team. Bitawan niyo na yung unity team. Wala na. Basag na yan. Bakit? Sinong bumasag niyan? Sila Digong. Binasag nila Digong yan. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Wag po kayong magsasawa sa pagsuporta sa atin. I-like, share, at i-subscribe nyo po ang aking Coach Jared YouTube channel at pa-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap sa aking page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time, guys. Bye! Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?